So today, ang i-vlog natin, hindi siya pinakamura, pero isa to sa mga pinakamabenta dito sa Laptop Factory. Chinek namin yung mga records namin, may mga weekends na minsan nakakabenta kami ng mga 15 or 20 units na dyan. To sum it up, in 1 month, naka 400 units kami. Kung makikita nyo dyan sa video, no, yung mahabang pila na yan, halos 50% ng mga customers dyan, isang model na laptop lang ang binibili. So we ask random customers kung anong model ito. HP po. HP po. HP laptop po. So ngayon, hindi natin tinanong sa video kung bakit yun ang binili nila, but we will vlog it kung ano bang meron sa unit na yun at bakit yun ang binili nila. So at the end of the video, mamimigay tayo ng HP jacket. So please watch it until the end. So balik tayo sa laptop na ito. Ano ba meron dito? Ba't ito naging bestseller? Technically, gusto namin siya i-vlog before. Hindi lang namin siya ma-vlog dati because pag vlog namin, masasacrifice yung mga ibang brands. Baka hindi na mabili. So medyo nilate na namin i-vlog yung unit na ito. Pero hindi na po kailangan i-explain kung bakit hindi siya na-vlog. Yun yung reason kaya hindi ma-vlog eh. Kasi mabenta eh. Kasi pag binlog namin, wala na, hindi na bibili ng ibang products eh. Wala na, finish na. So, what's inside the box? Okay, so hindi na ako nagulat sa kanyang egg tray cardboard kasi nga yung HP Victus nga before, naka-egg tray cardboard din eh. And then, kasama dito ang kanyang mga chargers. Ayan, katulad before, there are two types of chargers. This one comes with a fuse. On the charger, we have here a 19.5 volts, 2.31 ampere with a 45 watts. And some printed materials. Now, let's proceed with the laptop. Alright, appearance, silver from everything. May ibang kakaibang color name pa ba to? Silver. Silver from everything, and we have a stickers of Microsoft Office, Ryzen 5 AMD Radeon. Isa rin sa nagpabenta ng unit na ito is yung Microsoft Office, pero dadahan-dahanin natin. Kung ano ba yung mga ibang mga special features nito, bakit siya naging mabenta? So, isa rin pala na-notice ko dito sa HP, no, yung kanyang logo, silver. And isa sa napansin ko rin dito sa HP na ito, hindi ganun kaganda aesthetically. Ang magandang variant nila, yung mga Pavilion, yung mga Envy. Yung mga ganitong klaseng mga HP 15S, actually pare-parehas sa mga 15S. Ever since nung last year and last 2 years, pare-parehas ang itsura nila. Aesthetically, yeah, I think medyo maganda para sa ibang customers, pero kasi may mga ibang brands kasi, every year medyo nagbabago yung appearance nila, may mga tinatawag ng precision cut. Backlit nga ba to? Hindi siya backlit. Hindi siya backlit? Ano kung backlit to? Parang may ibang function eh. Kung backlit kasi to, magpapap ng backlit sa BIOS pa lang. So wala. Isama mo sa cons. Pero if you want a magandang design na HP, you go for a Pavilion and Envy. But that will cost a little bit more. Now, about the ports, meron tayong mga dalawang USB 3.0 Type A here, and then yung saksakan ng charger, and then light indicators, USB Type-C, and an HDMI port. And of course, we have an SD card and an audio combo jack. Okay, with this 14.1 inch, the height, tumaba ng onte, 0.6. And the depth, 9.5 inch. And the weight, 1.6 kilograms. And of course, the viewing angle is, parehas lang naman lahat yun, 130 degrees. Tara. Baka naman kasi lagi natin siya sabi 130. Yung pala, mali naman pala tayo, di ba? Tignan natin sa inyo ha. Siyempre, yung zero, simula dyan. Actually, hindi siya 130. 130. Kayo naman iyo. Oh, 130 yan. We have a fan intake here, so titingnan natin, babaklasin natin mamaya. Now, let's proceed with the specification of this laptop. So, the model is HP Laptop 15S EQ3082AU. And by the way, this is running an AMD Ryzen 5 5000 series. The memory of the laptop, 8GB, storage is 512 SSD, and of course, the display is 15.6 Full HD. So, that's 1920 by 1080 at hindi IPS display. Isama natin sa cons. Kasi normally, ang mga i5 or yung mga Ryzen 5, yung mga ibang variant, automatic na yung IPS display niya. This is a License 11 Home and ayun nga, may kasama siyang Microsoft Office. Isa sa nagpabenta ng unit na ito. So, this is the camera quality of this HP 15S. So, actually maganda naman ang camera quality niya. And what you're hearing is the audio quality coming from this laptop. And actually,
malakas ang sound quality. The memory of this laptop is an 8 gig and the storage is 512. So, titignan natin kung ano pang pwedeng i-upgrade dito sa laptop na ito. So, what's underneath the chassis of this HP 15S? So, una ko napansin dito, there's actually a 2.5 SATA slot. So, pwedeng HDD or SSD. However, wala siyang dock. May nakaabang pero walang dock. So, in case na gusto nyo mag-upgrade ng HDD o SSD dito, kailangan sa HP. So, sa amin, pwede i-upgrade yung memory. However, in case na gusto nyo magpa-add ng SATA, ng HDD or SSD dito sa slot na ito, since wala siyang dock, kailangan directly sa HP. And by the way, you cannot open this by your own. Number one, it will void your warranty. And number two, ang hirap i-open. Kasi kailangan pantanggalin yung rubber. So, we got here a fan. Yeah, it's fine because it's a Ryzen 5. Nasa gitna. And this is the chip, the Ryzen 5 chip itself. Wi-Fi card here. We have an 8 gig. So, ang pinaka-ideal na i-add is additional 8 gig. And the battery is here. A 512 SSD here. So, just to sum it up, ang pwede lang i-upgrade dito sa amin is an 8 gig. However, if you're planning to add an SSD or an HDD through a 2.5 SATA, idadaan nyo na muna kay HP. And by the way, this laptop comes with a 1 week replacement and a 2 years HP warranty. Okay, so kanina pa natin pinag-uusapan yung kapangitan ng unit na ito. Wherein na kahit ang dami niyang pangit, ang dami pa rin bumibili nito. Now, let's proceed with the pros first. Number one, this unit, binibenta lang namin to dito sa Laptop Factory for only 30,000. Ngayon, ang mga Ryzen 5 natin, nagpa-price range yan actually ng mga 34,000 and above. So, ito, binibili nyo lang ng 30,000. And hindi lang yun. This laptop comes with a GCash na every time that you're gonna buy a unit, meron siyang rebate na 3,000 na GCash wherein you can claim it sa HP and then magpapadala sa inyo ng 3,000. So parang binibili lang natin siya na 27,000. Now, come to think of it, yung 27,000 na yun sa i3 or Ryzen 3 na price range lang yun. Not to mention, may kasama pa siyang Microsoft Office. Kanina sinabi namin doon sa video, ang haba ng pila dyan, halos kalahati ng customers, ito ang binibili. And to be honest, itong 1 month nga mga 400 units ang nabenta namin ito. So sa ibang brand, syempre may nabebenta pero iba pagkaubos ng unit na ito. Now, let's proceed with the cons of this laptop. Number one, hindi siya backlit keyboard. Medyo hindi naman na-dismayan, nagulat lang ako. Normally, mga i5 or mga Ryzen 5, matic backlit keyboard na yan eh. So, isa sa mga cons ng unit na ito, yung kanyang display. Okay, ngayon nakikita nyo. Ngayon hindi. Kasi hindi siya IPS display. Ngayon, yung mga laptops ngayon ng mga i5 o mga Ryzen 5, automatic na dapat Full HD pati IPS. But this one, hindi siya IPS, wherein it's just a TN display. TN display means na pag tinignan mo siya sa ibang angulo, it change color. Actually, dyan nga, parang nakikita nyo, patay. Ayan. So, kailangan mo pang i-angguluhan para lang makita talaga yung tunay na kulay niya. Not so cons, pero yung presentation ng HP, nakabalot pa rin sa egg tray. Kala mo iklog ang pinapadala. Pero kasi sa mga ibang brands, caution talagang. Ang ganda pa nga ng presentation ng ibang brands eh. Siyempre, si HP, baka aware sila na ang kanilang customers are already price conscious, kaya ginagawa na nila yung mga paraan para makatipid at mabenta to ng mura. And lastly, about the design, kasi last year ganito din yung itsura, last 2 years ganito rin yung itsura, last 3 years ata ganito rin ata itsura ng mga HP 15S nila. Pero ganun nga, if you want a better design from HP, dyan napapasok sina Pavilion and sina NB, which is mas mahal. So, katulad sinasabi dito, we're selling this 30,000. And this is actually selling like hot cake sa amin. Hindi ako nagbibiro, isipin nyo, parang sa 27,000 nyo, nakabili ka na ng Ryzen 5, tapos may kasama pang Microsoft Office. We're in ngayon, pasukan na, ang dami talagang bumibili nito. So in case that you're interested in buying this will be available on our stores nationwide. And we also do cash on delivery. So since marami na rin customers na nakabili ng unit na ito, please comment down below for those customers na hindi pa nakakabili nito. So congratulations nga pala sa 3 winners ng HP backpack. So please continue to subscribe to our channel because if not, sayang yung giveaway natin sa inyo. Now, for our next question, where did the HP team last spend their company outing? Letter A, is it Balisin? Letter B, is it Boracay? Letter C, is it Siargao? Letter D, is it El Nido? Or letter E, is it Puerto Galera? So, you have 30 minutes from the time this video was uploaded. So, I think mga ano na lang, 20 minutes, less than 20 minutes na lang kasi pinanood mo yung buong video na to eh. Okay. So, you cannot edit your answers. So, in case na you know the answer, you have a chance to win this type of jacket.
So, I think nasabi ko na lahat ng tungkol dito sa laptop na ito. And then again, guys, thank you for liking and subscribing to our page. So, see you in the next video. Have a good day. Bye-bye.